Ako si Mark, 24 anyos. Delivery rider sa isang kilalang food app dito sa Cebu. Nakatira ako sa Barangay Talon, Cebu City. Sa isang maliit na bahay na inupahan namin ng dalawa kong kaibigan. Simple lang ang buhay ko. Araw-araw naghahatid ng pagkain at sa gabi naman ay minsan umiinom at minsan din ay natutulog na sa sobrang pagod. Pero noong Pebrero 2024, nagbago ang lahat. Unang bisis kong nakita si Lina noong unang linggo ng Pebrero. Bagong lipat daw siya sa kabilang bahay. Yung bakante na matagal nang walang nakatira. Payat siya, maputi at mahaba ang buhok na laging nakatali. Nakaitim lagi ang suot niya kahit mainit. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa harap ng bahay at naninigarilyo, lumapit siya at ngumiti. "Mark, di ba? Ako si Lena. Bago lang ako dito," sabi niya. Malamig ang kamay niya nang nag-shake hands kami. Parang galing sa rep. Pero okay lang. Iniisip ko kasi malamig na ang gabi. Mula noon, madalas kami nagkwentuhan. Maganda siyang kausap. Alam niya lahat ng chismis sa barangay. Alam niya kung sino ang may aswang daw sa pamilya. At natatawa siya kapag binibiro ko. Minsan, nagdala siya ng snack o soft drinks kapag gabi na. Sabi niya, hindi siya natutulog ng maaga. Noong Pebrero 14, Valentine's Day. Walang love life, kaya nag-inuman na lang kami sa labas ng bahay ko. Dala-dala niya yung isang bote ng inumin at isang chichirya. Masaya ang usapan namin. Tumatawa siya ng malakas. Pero may sandaling napapansin ko na parang may something sa mata niya. Parang masyadong mapula kapag tumitingin sa dilim. Bandang 11 PM, medyo lasing na ako. Sabi niya, "Mark, may sikreto sana akong ibubunyag sa'yo." Lumapit siya ng sobrang lapit. Ang amoy niya ay kakaiba. Parang dugo na may halong perfume. Tinanong ko, "Ano yun, Lena?" Ngumiti lang siya at sabi, "Mamaya na, Mark. Mamaya na." Napasiyar ako sandali. Nang bumalik ako, wala na siya sa harapan. Akala ko umuwi na. Pero may narinig akong ingay sa likod ng bahay niya. Parang may humahampas sa lupa o sa dingding. Umakyat ako sa maliit na bangko para sumilip sa bakod. At doon ko siya nakita. Nakahubo si Lina. Nakatalikod sa akin. Pero ang katawan niya ay nagbabago. Ang balikat niya ay lumalawak. Ang mga braso ay nagiging mas mahaba. At ang mukha niya nang lumingon. Ang mga mata niya ay parang dalawang pulang bato na kumikinang sa dilim. Ngumiti siya at kita ko ang mga ngipin niya na masyadong matutulis na parang aso. Bigla akong nalamig. Akala ko lasing lang ako. Kinuskus ko ang mata ko at nang muling lumingon ako, naghiwalay na ang katawan niya. Ang itaas na bahagi, ulo, dibdib at braso ay lumulutang. Mahabang bituka ang nakabitin pababa, kumakabog pa. Basa sa dugo ulaway. Ang ibabang bahagi naman, mga hita, pababa, ay nananatili sa lupa at naglalakad babalik sa loob ng bahay na parang normal na tao. Parang robot na walang ulo. Ang itaas na parte ay lumipad patungo sa direksyon ng kagubatan sa likod ng subdivision. Tahimik
pero mabilis. Hindi ako makagalaw. Parang ipinagdikit ang paa ko sa lupa. Tanging tunog na naririnig ko ay ang sariling tibok ng puso ko at ang malayong tunog ng tik-tik na parang mula sa direksyon ng kagubatan. Nang magising ako kinabukasan, natulog pala ako sa sahig sa harap ng bahay. Masakit ang ulo ko at nalalamig pa rin ako. Tinawag ko agad ang kaibigan ko na si John. "Bro, may nakita ako kagabi," sabi ko. Tinawanan niya ako, pero nang sabihin ko ang detalye, tumigil siya sa pagtawa. "Mark, may kwento dito sa tabon dati. May aswang daw na nagpapanggap na maganda. Laging bago ang mukha at may nawawala raw na alagang hayop kapag lumipat siya. Pagkatapos noon, hindi na ako lumalabas ng bahay paggabi. Pero mas lalong lumala tuwing madaling araw. Naririnig ko ang tunog sa gilid ng mga bintana namin. Parang may gumagalaw, may humihinga. Isang gabi, nagising ako dahil sa ungol ng aso namin sa labas na si Brownie, yung askal namin. Nang madaling araw, siguro mga 5:30 ng umaga, wala na ang aso. May dugo sa lupa at may mahabang bakas ng bituka o lamang loob na parang hinila palabas. Sa may bakod ni Lina, may dugo rin, parang may natapon. Kinabukasan, wala na si Lina. Walang gamit sa bahay niya. Parang bigla na lang nawala. Tinanong ko ang may-ari ng bahay. Sabi niya, "Wala namang umuupahan dyan. Matagal na. Matagal nang bakantiyan." Umalis ako sa talon pagkatapos ng isang linggo. Lumipat ako sa Masbate kasama ang mga kaibigan ko. Hanggang ngayon, kapag gabi at naririnig ko ang hangin o anumang kakaibang tunog, naaalala ko pa rin ang malamig na kamay ni Lena, ang pulang mata at ang katawan niyang naghihiwalay sa harap ko. Hindi ko alam kung totoo ba talaga lahat o lasing lang ako noon. Pero ang dugo sa lupa, ang nawawalang aso at ang bakas sa putik, hindi yun pwedeng guni-guni lang. Kung ikaw ay nasa talon ngayon at makikilala kang bagong babae na laging nakaitim, malamig ang gamay at sobrang ganda ng ngiti, huwag kang tumingin ng matagal sa dilim. Baka makita mo rin ang tunay niya.